Matagal nang gusto ni Maxine ang kababatang si Dyrus. Ngunit hindi tumatalab sa lalaki ang kanyang pagpapakyut at pagpapapansin rito. Hanggang sa umabot sa punto na diretsahang niyang sinabi rito ang feelings niya. Ngunit tinawanan lamang siya nito. At ano nakakatawa sa nararamdaman ko para sa'yo? Hindi siyang humarap rito habang nakataas ang kanyang isang kilay. Sorry, Maxine, pero hindi ka one type kong babae. Dahil ayaw ko sa lahat ay ang maarte, matare at suplada. Ano magagawa ko? Eto na ako simula pa noon. Yun na nga ang dahilan, kaya hindi kita magustuhan. Dahil dyan sa ugali mo. Please, Dyrus, gustuhin mo lamang ako. Nakahanda akong baguhin ang sarili ko, pangako ko yan sa'yo. Pasensya na talaga, Maxine. Dahil kahit magbago ka pa, wala nang magbabago sa nararamdaman ko na hindi kita gusto. Nang tinalikuran siya nito ay daig pa niya ang namatayan sa sobrang sakit. Pagsisisihan mo to, Dyrus, na nireject mo ako. Humanda ka dahil sisiguraduhin ko magiging akin ka at mamahalin mo din ako. Simula ng araw na yon ay siya na mismo ang umiwas kay Dyrus dahil gusto niyang ipakita rito na hindi ito kawalan sa kanya. Ngunit ang totoo ay may plano siya. Ano? May plano ka? Ano yon? Kailangan ko makahanap ng lalaki na mas higit pa kay Dyrus. Na sa ganun ay pagsisihan niya ang ginawa niya sa akin. Huh? Saan ka naman maghahanap? Kahit saan, basta kailangan yung perfecto at mas gwapo pa sa kanya. Nice, ang hirap naman yan, friend. Kaya kailangan mo kong tulungan na mahanap ko ang perfect husband ko. Nag-iisip ka ba, Bes? Sige, pagpalagay nga natin na mahanap natin yung perfect husband mo. Pero ang tanong, gusto ka ba niya? Madali lang yan, Sarah. Di bayaran, tapos ang usapan. Siya si Maxine Buena, nag-iisang anak ng mga magulang niya. Hindi naman sila mayaman pero hindi din naman mahirap. In short, sakto lang ang pamumuhay nila. Sa edad niyang 25 ay hindi pa siya nagkaka-boyfriend dahil si Dyrus Santos ang mahal niya at pinapangarap na maging asawa. Ngunit diretsahan siya nitong tinanggihan at sinabing hindi siya nito gusto. Labi siyang nasaktan dahil hindi man lamang ito nag-alinlangan na sabihin ng mga katagang yon. At upang makaganti siya rito, ay kailangan niya makahanap ng mas perfect pa rito. Nang sa ganon ay ito na mismo ang maghabol sa kanya. Ngunit sadyang mailap ata sa kanya ang kapalaran. Dahil 3 linggo na ang nakakalipas ay wala pa rin siyang nahahanap. Pati sa internet ay nag-post na rin siya. Ngunit walang nangyari dahil walang pumatos sa offer niyang 20,000. Isang araw, kakababa lamang niya ng tricycle nang mapansin niyang isang gwapo lalaki sa loob ng mall na ginagawa malapit sa bahay nila. Halos mapanganga pa siya nang humarap ito sa kanya dahil sobrang gwapo nito at sa tingin niya ay ito na ang matagal niyang hinahanap na lalaki. Mabilis siyang umuwi ng bahay at tinawagan ng kaibigang si Sarah. Hello, Bes. Nakita ko na ang perfect husband to be ko. Masaya niyang balita rito. Talaga? Saan mo nakita? Dito sa mall na ginagawa sa atin. Talaga? Ibig sabihin, mayaman yung perfect husband mo? Hindi, dito siya nagtatrabaho, construction worker. Pero ayos lang yun, ang mahalaga, gwapo siya. Nick, ano ba yan, Maxine? Kadiri ka. Sa isang construction worker ka lang pala babagsak. Uy, Sarah, yung bibig mo ha? Masyadong matapang magsalita. Sino ba naman kasi ang may sabi sa'yo na magiging asawa ko siya for life? Siyempre hindi, no? Siya lang ang gagamitin ko para maging asawa ko. At nang sa ganun ay makuha ko na si Dyrus ko. Wow, brilliant idea, my friend. Siyempre, ako pa ba? Bilisan mo, pumunta ka na rito at samahan mo akong pumunta ng site para makilala lalaking yon. Napakalapad ng kanyang ngiti na mga sandaling yon. Dahil sa wakas, tapos na ang problema niya. Dahil sigurado naman siyang papayag kaagad ang lalaki sa iaalok niya. Dahil malaking halaga na rin ang 20,000. Kaagad nga silang nagtungo ni Sarah sa site para kausapin ng lalaki. Sa totoo lang ay medyo naaalibadbaran siya sa mga pagmumukha ng mga taong nandoon. Pero wala siyang choice, kaya kahit ayaw niya ay plastic siyang ngumiti sa mga ito. Nang madaanan nila ang isang lalaking kumakain ay nagpasya siyang itanong kung nasaan ang gwapong lalaki na nakita niya kanina. Kuya, pwede ba magtanong? Oo naman, ano ba yon? Nasaan yung gwapo lalaki kanina? Yung gwapo na moreno? Si Aidan? Aidan ang pangalan niya? Oo, si Aidan yon. Nasa dulo siya. Puntahan na lamang ninyo siya doon.
Salamat. Grabe, Bes. Nakalaglag panty yung pangalan niya. Sana lang talaga ay single pa siya para hindi masayang tong lakad natin. Ako ang bahala, Sarah, dahil hindi masasayang tong pagpunta natin dito. Nang marating nila ang dulo, ay kagad nilang nakita ang lalaki at nakahubad dito ng pangitaas. Kitang-kita niya ang mabalbon nitong dibdib at maging ang 6 na pandesal nito. Napatili pa siya nang kurutin siya sa tagiliran ni Sarah, dahilan para makita sila ng lalaki. Ano ba, Sarah? Bakit mo ako kinurot? Inis niya sinimangutan ito. Paano hindi kita kukurutin? Tuloy laway ka dyan at nakanganga ka pa. Hindi Uy, Bes, palapit na siya rito. Grabe ang hot at yummy niya. Sarap yakapin. Hey, tumigil ka nga dyan. Ang landi mo. Inayos muna niya ang buhok niya at naghanda siya ng isang malapad na ngiti sa lalaki. Tumikim muna siya bago sinalubong ang tingin nito sa kanya. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Tanong nito sa baritonong boses na dumagundong ata sa tenga niya. Huy, Bes, mukhang masungit. Umuwi na lang kaya tayo. Hindi yan, ako ang bahala. Tumikim uli siya bago ito sinagot. Nandito kami dahil gusto kitang makausap. Mataray niyang panimula rito. Ako? Oo, ikaw. Dahil wala namang ibang tao rito maliban sa atin tatlo. Anong kailangan mo sa akin? Bakit gusto mo akong makausap? Bigla atang umurong ang dila niya dahil nakasimango dito sa kanya at ang mga mata nito ay parang nanguuyam. Bes, tinatanong ka, sabihin mo na, dali. Pwede ba, Sarah? Tumahimik ka nga muna dyan. Inis niyang bulong rito. Miss, kung may kailangan kayo sa akin, sabihin niyo na. Dahil busy ako. Ang sungit mo naman. Ikaw na nga itong pinuntahan namin dito, tapos ganyan ka pa sa amin? Miss, unang-una hindi ko kayo kilala. Pangalawa, trespassing kayo dito. At paano naman kami naging trespassing, ha? Never mind. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Okay. Gusto kita maging asawa. Ano? Ang sabi ko, gusto kita maging asawa. Bigla na lamang itong tumawa ng malakas. Sa halip na ma-turn off siya rito ay nasaksihan pa siya. Lalo itong pumogi sa paningin niya. Nakadrugs ka ba, ha? Hoy, lalaking construction worker. Sa ganda kong to, mukha ba akong adik? Ewan ko sa'yo. Kaya kita inaalok dahil ikaw ang perfect na maging asawa ko. At tsaka huwag ka mag-alala, hindi ito libre dahil babayaran kita. Miss, alam mo ba yung pinagsasasabi mo, ha? Gusto mo akong bilhin para maging asawa mo? Oo, tama. Ano, payag ka na ba? Hindi. At bakit hindi, ha? Babayaran kita ng 20,000. Kung hindi pa yan sapat, dadagdagan ko pa. Ano? 20,000? Miss, alam mo ba kung anong taon na ngayon? 2024 na. At yung pinagmamalaki mong 20,000, barya lang yan. Hoy, huwag mong maliitin ng 20,000 ko, no? Dahil malaking halaga na yan kumpara sa sahod mo rito. Ang akala mo ba hindi ko alam na maliit lang ang kinikita ng katulad mo? Sarah, magkano nga ba ang sahod ng construction worker? 3,000 bes. See? Maari nga maliit lang ang kita namin. Pero marangal ang trabaho namin. At wala kami dapat na ikahiya. Pumayag ka na kasi para matapos na tayo. Okay. Gusto mo pumayag ako sa alok mo? Oo. Sige. Papayag ako. Pero ako magsasabi kung magkano gusto ko. Okay. Magkano ba? 2 milyon. Kaya mo ba? Ano? 2 milyon? Napataas ang boses niya sa laki ng halaga na gusto nitong ibayad niya rito. Oo. Kaya mo? Ikaw ata ito nakadrugs eh. Ano bang tingin mo sa akin? Rich kid? Hindi kami mayaman, nagkataon lang na kahit papaano ay nakakaluwag kami sa buhay. Ang lakas na loob mo pumunta rito. At sabihin sa akin na gusto mo akong maging asawa. Tapos 20,000 lang naman ang pera mo? Alam mo miss, umalis ka na rito. Dahil unang-una inaaabala mo ko. At pangalawa, hindi naman natin kilalang isa't isa. Nanggagalaiti siya sa ines nang telikuran siya nito. Paano na yan, Bes? Saan naman tayo maghahanap ng perfect husband mo? Hindi tayo maghahanap dahil siya ang gusto ko maging asawa ko. Nakikita mo naman na gwapo siya at tiyak kung siya ang magiging asawa ko ay kakainggitan ako ng lahat. At yung si Dyrus, magsisisiyan na nireject niya ako. Ayaw nga sa'yo, di ba? Maliban na lamang kung maibigay mo ang gusto niyang halaga. Kaya mo ba yon? Ha?
Sarah, nag-iisip ka ba? Saan naman ako magnanakaw ng ganon? Kahit ibenta namin ng buong sakahan, hindi yun naaabot ng 2 milyon. Mag-iisip ako ng paraan para mapapayag ko ang Aida na yan. Samantala, kinahapunan ay nilapitan siya ng isang kasamahan na si Tan. Sino yung magandang babae kanina? Girlfriend mo ba? Hindi no. Hindi ko type ang ganyang babae. Masyadong mataray at mapanglait sa kapwa. Akalain mo yon? Hindi namin kilalang isa't isa. Tapos nagpunta rito para lokin ako na maging asawa niya. Kung hindi ba naman… basta. Talaga pre? Sayang naman. Sana pinatos mo na, ang ganda pa naman. Kinagabihan ay hindi makatulog si Maxine sa kakaisip kung paano niya mapapapayag ang lalaking yon. Hanggang sa isang idea ang pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan, pagkagising niya ay kagad niyang tinawagan si Sarah para sabihin rito ang plano niya. Ano? Aakitin mo siya? Oo. Ano silbi ng ganda ko kung hindi ko gagamitin? Paano kung hindi mo siya maaakit? Anong gagawin mo? Pwede ba, Bes? Huwag ka nega. Kahit magpustahan pa tayo, maaakit ko ang lalaking yon. Okay, sabi mo eh. Good luck, Bes. Pagkatapos nila mag-usap ni Sarah, ay kagad siya naghanap ng damit na isusuot niya. At nang makapili siya, ay nagpasya na siyang pumasok ng banyo para maligo. Isang maiksing short na maong ang isinuot niya at pinarisan niya ng blouse na may malalim na hiwa sa dibdib. Mabilis siya lumabas ng bahay, bitbit ang walis tingting, nang harangin siya ng kanyang inay. Saan ka pupunta, Maxine? Bakit may dala-dala kang walis? Sa labas po, Nay. Magwawalis ako. At kailan ka pa nahilig magwalis? Ngayon lang po. Sige, Nay, labas na ako. Tapos na ako magwalis doon, kaya wala ka nang wawalisin pa. Ang mabuti pa ay pumasok ka na sa loob at tulungan mo ako magluto ng agahan. Sige po, mauna na po kayo, sunod ako sa kusina. Samantala, mula sa taas ay tanong na tanong ni Aidan ang babaeng pumunta sa kanya kahapon na nagwawalis. Napangiti siya na makita ang suot nitong sobrang iksi na short. Naku pre, mukhang type ka ni Miss Sungit mo. Ligawan mo na kaya? Hindi niya sinagot si Tan, pagkus hindi mawala-wala ang kanyang ngiti. Pagsapit ng tanghali ay mabilis na kinuha ni Maxine ang basket na naglalaman ng pagkain ng mga construction workers sa tapat nila. Ako na po maghahatid ng mga pagkain nila, Nay. Sigurado ka, anak? Opo, Nay. Panggabi pa naman ang pasok ko, kaya simula ngayon, ako na maghahatid ng pagkain ng mga trabahador dyan sa tapat. Ay, salamat naman, Maxine, at naisip mo yan. O siya, sige, dalhin mo na ito sa kanila at na makakain na sila. Opo, Nay. Halos lahat ay nabigyan na niya ng pagkain, maliban kay Aidan. Lakas loob siya nagtanong kung nasaan ito. Nasa duyan, sa may likod, baka natutulog. Sige, salamat. Puntahan ko lang siya. Hindi naman siya nahirapan na hanapin ito. Nakahiga ito sa duyan habang hawak ang cellphone nito. Hi. Bati niya rito. Ikaw na naman? Oo. Ako kasi ang nagdala ng pagkain ninyo. Medyo busy kasi si Inay eh. So, anak ka pala ni Aling Tasha? Oo, ako nag-iisang anak ni Inay. Ito na ang pagkain mo, kumain ka na. Alam ba ng inay mo ang ginagawa mo? Ano bang ginagawa ko? Na gusto mong bumili ng lalaki at nang hindi mo mabili, ngayon naman ay gusto mong akitin. Ano bang pinagsasabi mo ha? Hindi kita maintindihan. Akala mo ba hindi ko alam na gusto mo akong akitin? Aha? Hindi niya inaasahan na tatayo ito mula sa duyan. Kaya sa gulat niya ay natumba siya at sa mabalbon nitong dibdib siya bumagsak. Naku, bakit ganito kabango ng amoy niya? Ang sarap singkutin. Ang iniisip niya kasi ay may amoy ito sa katawan. Dahil nga sa trabaho nito at halos nakabilad sa araw maghapon. Ngunit nasurpresa siya nang maamoy niya ang mabango nitong amoy. Sa sobrang bango nito ay parang gusto na niyang manatili doon ng matagal. Miss, baka naman maubos na ang amoy ko sa ginagawa mo. Pero dahil abala siya sa ginagawa niya, kaya hindi niya pinansin ang sinabi nito. Nabigla na lamang siya nang gumalaw ito at magpalit sila ng pwesto. Dahil ito na ngayon ang nakaibabaw sa kanya. Nagsukotan sila ng tingin, walang may gustong kumurap. Tama nga ang sabi sa akin ni Tan. Maganda ka nga talaga. Bakit? Sino ba may sabi sa'yo na pangit ako? Alam mo ba, nung high school ako, ay maraming naliligaw sa akin at gusto ako maging girlfriend. Os, talaga lang ha? Bakit kailangan mo pa akong bilhin kung marami naman palang nagkakagusto sa'yo? Hindi siya nakasagot kaagad sa tinura ni Aidan. Dahil tama ito, bakit kailangan pa niyang bumili ng lalaki kung marami naman nagkakagusto sa kanya?
Ang dahilan niya ay dahil gusto niya ng perfect, yung walang pwedeng ipintas sa kanya at yung kinaiinggitan siya ng lahat. Wala, gusto ko lang, bakit ba? Samantala, naiiling na lamang si Aidan sa pwesto nila ng dalaga. Dahil mukhang hindi naman ito apektado na nasa ibabaw siya nito. Halos magkadikit na ang mga katawan nila at aminin man niya sa hindi, bilang lalaki ay nag-uumpisa na siyang makaramdam ng init ng katawan nito. Lalo pat maganda ito at sexy. Bulag at manhid lamang ang hindi makakaramdam ng pagnanasa rito. Alam naman niya na gusto siya nitong akitin, kaya marahil ay naghihintay ito na halikan niya ito sa mga labi nito. Maya-maya ay tumikhim siya rito bago nagsalita. Hindi ka ba naiilang sa pwesto nating to? Hindi. At bakit ako maiilang, ha? Oo nga pala. Nakalimutan ko. Gusto mo nga pala akong akitin. Kaya ka nandito at gustong-gusto mo tong pwesto nating to. Para madali mo akong maaakit. Hinihintay mong halikan kita. Tama? Hindi Mabilis niya itong tinulak para makawala sa pagkakadagan nito sa kanya. Ngunit hindi pa man siya lubusang nakakatayo nang bigla na lamang siya nitong hilahin dahilan para muli siyang pumaibabaw rito. At sa pagkakataong yon ay hindi sinasadya maglapat ang kanilang mga labi. Nanlalaki ang kanyang mga mata na napatingin rito. Magkalapat pa rin ang mga labi nila. Akma sana siyang tatayo nang bigla na lamang siya nitong kabigin at marahas na inangkin nito ang mga labi niya. Yon ang kanyang first kiss, kaya wala siyang alam kung paano ba humalik. Pakiramdam niya tuloy na mga sandaling yon ay nagbistula siyang estatwa. Malaya nitong inangkin ang mga labi niya. Wala man lamang siyang nagawa para pigilan ito. Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang mga halik nito sa kanya at magpapakatotoo na siya sa kanyang sarili. Nagugustuhan niya ang mga halik nito. Ginaya niya ang paraan ng paghalik nito sa kanya. At sa tingin niya ay mukhang nasiyahan ito sa ginawa niya. Tunog ng cellphone ng binata ang nagpatigil sa kanilang ginagawa. Kapwa pa sila naghahabol ng hininga na maghiwalay ang mga labi nila. Sinagot nito ang tawag, ngunit hindi pa rin siya nito pinapakawalan. Nananatili lamang siya nakaibabaw rito. Nang matapos itong makipag-usap sa kabilang linya, ay ngumiti ito sa kanya ng nakakaloko. Sa tingin ko, nagustuhan mo ang mga halik ko sa'yo. Dahil kung hindi, ay pwede mo naman akong itulak. Namulo siya sa bigla nitong sinabi, dahil tama ito. Wala siyang maapuhap na isasagot rito, kaya nanatili na lamang siyang tahimik. Sa susunod na araw na lamang natin ituloy ang naudlot natin ginagawa. Sa ngayon kasi, kailangan kong lumuwas ng Maynila. Hanggang sa makauwi siya ng bahay, ay hindi pa rin niya makalimutan ng halikan na nangyari sa kanilang dalawa ni Aidan. Kahit first time niyang nahalikan, ay alam niyang good kisser ito. Kinagabihan, habang naka-duty sa trabaho, ay hindi mawala-wala ang kanyang ngiti. Bagay na kaagad na napansin ni Sarah. Uy, Bes, ano mayroon? Bakit abot tayo ngayang ngiti mo? Alam mo ba, Sarah? Nag-kiss kami dalawa ni Aidan. Yung katawan niya napakabango, parang hindi siya isang construction worker. Ang sarap humiga sa mabalbo niyang dibdib. Ha? Bakit? Ano nangyari? Share mo naman sa akin, Beso. Dali. Pinalapit niya si Sarah at ibinulong niya rito ang tagpong naganap sa kanilang dalawa kanina ni Aidan. At ang bruhan niyang kaibigan ay kilig na kilig naman. Sa bagay, yun din naman ang nararamdaman niya kanina habang kahalikan ng lalaki. Lunes hanggang Sabado ay siya na ang palaging naghahatid ng pagkain ng mga trabahador ng mall. Ngunit ilang araw nang wala roon si Aidan. Nasa Maynila pa rin daw ito, sabi ng kaibigan niyang si Tan. Ewan ba niya, pero may parte ng pagkatao niya ang biglang nalungkot. Dahil ilang araw na niya itong hindi nakikita. Kinagabihan, habang hinihintay niya ang pagdating ni Sarah dahil sabay silang papasok sa trabaho, ay nakita niya ang isang magarang kotse sa tapat nila. Kaninong kotse kaya to? Ang ganda naman? Tanong niya sa kanyang isipan. Maya-maya lamang ng konti ay dumating na din si Sarah at nakangiti ito lumapit sa kanya. Bakit ang saya mo, Sarah? Masaya ako para sa'yo, Bes. Dahil yung husband-to-be mo, andyan na sa site. Talaga? Sigurado ka? Oo nga, nakita ko siya pagbaba ko ng tricycle. Ang akala ko nga ay hindi siya dahil mas lalo itong gwapo kapag nakabihis. Sige na, Sarah. Pumasok ka na, hindi na ako papasok. Bakit naman? May gagawin ako. Sabihin mo na lang kay boss na masakit ang nararamdaman ko. Ba't ginawa mo pa talaga akong sinungaling? Sige na kasi, Bes. Please. Please. Pagkaalis ni Sarah ay kagad siya nagpalit ng damit.
at halos paliguan na niya ng pabango ang kanyang buong katawan. Maingat siyang pumasok ng site at hinanap si Aidan. Dahil araw ng Sabado kaya wala ang mga trabahador doon. Tahimik ang buong kapaligiran at nakaramdam siya ng lamig dahil sa lakas ng hangin. Pinuntahan niya ito sa duyan na paborito nitong pagtambayan, ngunit wala ito roon. Nasaan kaya yun? Naglakad ulit siya hanggang sa makita niya ang isang kubo. Lakas loob siyang pumasok doon at napangiti siya na makitang natutulog ito. Hindi niya maiwasan na pasadahan ito ng tingin. Ang gwapo talaga nito at ngayon lamang niya napansin na may dimple pala ito. Maingat siya lumapit rito at naupo sa tabi nito. Akmasa nang hahawakan niya ang dimple nito nang may bigla na lamang humawak sa kanyang kamay. Pagtingin niya rito ay gising na ito. Bakit nandito ka na naman? Hinahanap kita. Walang gatol niyang sagot rito. Bakit mo ko hinahanap? Kasi ilang araw ka nang nawala. Ano bang ginawa mo sa Maynila? Bakit ngayon ka lang bumalik? Namiss mo ba ako? Hindi Sinungaling. Nagulat na lamang siya nang hilain siya nito dahilan para mapahiga siya sa tabi nito. Wala akong kasama rito. Lahat sila ay umuwi. Sa Lunes pa ang balik nila. Gusto mo ba akong samahan rito? Hindi pa man siya nakakasagot at nakakabawi sa ginawa nito, ay bigla na lamang siya nitong kinulong sa mga bisig nito. Aidan. Shh, pagod ako. Gusto ko nang matulog. Kung gano'n, naalis na ako. Ngunit lalo siya nitong siniksik sa katawan nito. Maya-maya lamang ng konti ay narinig niya ang malalim na paghinga nito, tanda na masarap na ang tulog nito. Talagang tinulugan niya ako? Shit, paano ako makakauwi ng bahay nito? Wala na nga siya nagawa kundi ang matulog sa matipo ng mga bisig ni Aidan at namnamin ang mga sandaling yon. Init na nagmumula sa sinag ng araw ang nagpagising sa kanyang masarap na tulog. Agad niyang tinignan ang relo sa bisig. Pasado 9:00 na pala ng umaga. Nalingunin niya sa kanyang tabi si Aidan ay wala na ito doon. Ang hinayupak na yon? Pagkatapos niya akong patulugin rito, ay hindi man lang niya ako ginising? Nanggigigil sa inis siya lumabas ng kubo at agad itong hinanap. Hindi niya alam kung saan na naman ito nagsuot. Nang hindi niya ito makita ay nagpasya na lamang siyang umuwi ng bahay. Nakita niya nakaparada pa rin sa tapat ng site ang magarang kotse. Sino bang may-ari nito? Nagulat pa siya nang bumukas ang pintuan ng kotse at iluwa doon si Tan. Psst! Tan, anong ginagawa mo dyan sa loob ng kotse? Huwag mo sabihin sa akin na sa iyong kotse na yan. Hindi sa akin to. At saka sobrang mahal nito para mabili ko. Sa bagay nga naman. Pero teka, kanino ba ang kotse na yan? Kay Aidan to. Kay Aidan? Oo, sa kanya. Bakit? Wala ba siyang kinukwento sa'yo? Kinukwento na ano? Siya na lang ang tanungin mo. Sige na, baka hinihintay na ako ni Aidan. Kailangan pa kasi niya itong pirmahan. Nagmamadali siya nitong iniwan habang siya ay lito pa rin sa mga sinasabi nito sa kanya. Kay Aidan ang kotseng to? Saan naman siya kumuha ng pambili ng kotse? Ba't ganito talaga kagara? At ang sabi ni Tan ay may kailangan pa itong pirmahan. Ay, ewan, naguguluhan talaga ako. Pagkapasok niya ng bahay nila ay abala sa pagluluto ang kanyang inay. Maingat siyang pumasok sa kanyang kwarto para hindi nito mahalata na hindi siya pumasok ng trabaho. Mabilis niya nilakang pintuan at nahiga sa kanyang kama. Hindi para mawala sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ni Tan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Sarah. Kinuwento niya rito ang nalaman mula kay Tan at kahit ito man ay nagulat din. Pagkatapos nila mag-usap ay nagpasya na siyang maligo na dahil sa tingin niya ay malapit nang matapos sa pagluluto ang kanyang inay. Samantala, nang matapos pirmahan ni Aidan ang mga documents na pinukuha niya kay Tan ay humiga muna siya sa duyan habang hinihintay ang kanilang tanghalian. Napangiti pa siya nang maalala ang nangyari nang nagdaang gabi. Nagising siyang yakap-yakap pa rin si Maxine at mukhang komportable naman ang dalaga sa mga bisig niya. Oo. Aaminin niya maganda ito. Yun nga lang ay saksakan ng kulit. Alam naman nito na umuwi ang mga trabahador at siya lang ang nandoon ay pumunta pa rin ito. Ano kung masamang tao siya at nirate niya ito? Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim nang maalala ang pinanggagawa ng dalaga. Ilang sandali pa ay nakita niya itong palapit sa kanya at may dalang basket ng pagkain nila. Nakangiti itong nilapag ang dalang basket malapit sa kanya.
Bakit ikaw ang nagdala niyan? Huwag mong sabihin na busy na naman ang inay mo. Oo, busy nga siya. Tsaka ako na ang palagi nagdadala ng pagkain ninyo, araw-araw. Bakit? Dahil gusto mo akong makita? Hindi ah. Alam mo ikaw, palusot ka pa eh. Halika nga dito sa tabi ko. Bakit? Huwag ka na magtanong, halika na dito, bilis. Dahan-dahan siya lumapit rito at naupo sa tabi nito. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Maxine. Bakit sa tingin mo, ako ang perfect na maging asawa mo? Hindi ko alam, basta yun ang nararamdaman ko. Ano bang rason mo? Bakit gusto mo magbayad ng lalaki para maging asawa mo? Ang dami mo naman tanong. Sagutin mo na lang kasi. Ayoko, aalis na ako. Tatayo na sana siya nang bigla na lamang nitong sakupin ang mga labi niya. Hindi niya inaasahan na sa pangalawang pagkakataon ay muli niya matitikman ang matamis nito mga halik. Walang pag-aalinlangan na tinugon niya yon at isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Napasinghap siya nang bumaba ang mga halik nito na nagdulot ng kiliti sa kanyang buong pagkatao. Sinubukan niya makawala kay Aidan dahil pakiramdam niya ay higit pa sa pagpapak ang gusto nito sa kanya. Aidan, sandali. What? Ano bang ginagawa mo? Gusto mo ba akong papakin? Higit pa sa papak ang gusto kong gawin sa'yo. Ano? Di ko na-gets. Umuwi ka na. At bukas huwag kang pupunta rito. Dahil aalis ako. Ikaw din. Baka iba lalaki ang pumapak sa'yo dito. Tumayo ang binata at kinuha ang pagkain dala ni Maxine. Sarap na sarap ito habang kumakain. Tuloy, hindi maiwasan ng dalaga na matakam sa kinakain nito. Dahil hindi pa siya kumakain simula kagabi. Naramdaman naman ng binata na naglalaway siya sa pagkain nito. Kaya niyaya siya nito at nilapit sa kanya ang plato nito. Huwag mo sabihin sa akin na diyan mo akong papakainin sa kinakain mo. Oo. Bakit? Hindi ba pwede? Hindi ako sanay na gumamit ng kutsarang ginamit na. Ang arte mo ha? Pagkatapos mo makipaghalikan sa akin, tapos ngayon ayaw mo gamitin ang kutsarang ginamit ko? Akala ko ba gusto mo akong maging asawa? Oo nga pero… Okay, fine. Umuwi ka na lang at sa inyo ka kumain. Sandali lang, di ba ang sabi mo aalis ka bukas? Saan ka na naman ba pupunta? Bakit mo tinatanong? Wala lang, curious lang ako. Hindi na nito sinagot ang tanong niya, bagkus pinauwi na siya nito dahil may gagawin na daw ito. Umuwi siya ng bahay na masaya at buo na ang desisyon niya na ito ang magiging asawa niya. Pinuntahan niya si Sarah sa bahay nito para sabihin ang naisip niyang plano. Nagulat pa ito nang sabihin niya ang kanyang plano kay Aidan. Uy Bes, sigurado ka ba dyan sa balak mo? Baka nagugulat ka lang. Oo, sigurado na ako Sarah. At alam kong yun ang pinakamaganda kong gawin para makuha siya. So paano yan? Ibibigay mo na talaga sa kanya ang katawan mo? Siyempre, hindi no. Paano mo siya pipikutin kung hindi mo naman pala ibibigay yung sarili mo sa kanya? Ikaw talaga Bes, kahit kailan hindi mo ginagamit ang utak mo. Basta wag mo nang isipin yon, ako na bahala, okay? Kinagabihan, hindi ulit siya pumasok sa trabaho niya dahil pupuntahan niya si Aidan. Sinadya niyang malalim na ang gabi na pumunta ng site para tulog na ito at malayang magawa ang balak niyang pagpikot rito. Pagpatak ng 11:00 ng gabi ay maingat siya lumabas ng bahay nila at nagtungo ng site. Maingat ang bawat hakbang na ginagawa niya para hindi ito magising. Tama nga siya, tulog na ito. Dahan-dahan siya sumampa ng papag at tumabi rito. Inumpisahan niyang hubarin ng suot niyang panjama at pagkatapos ay tinapon niya sa sahig. Humiga siya sa tabi nito at kinumutan niya ang kanyang hubad na katawan tsaka niya isiniksik rito ang kanyang sarili. Napaigtad pa siya nang gumalaw ito at yakapin siya ng mahigpit. Langhap na langhap niya ang mabango nitong amoy na lalaking lalaki. Maging ang hininga nitong kay bango, muli siya nagulat nang bigla na lamang siya nitong halikan sa mga labi niya. Ayaw sana niya itong tugunin, ngunit waring may sariling isip ang mga labi niya, na mabilis pa sa 4:00 na tumutugon sa mga halik nito sa kanya. Napasinghap siya nang maramdaman niya ang isa nitong kamay na humahaplos sa hubad nitong katawan. Ramdam na ramdam niya ang init ng palad nito na mas lalong nagpatindi ng init na nabubuhay sa kanyang kaibuturan. Tuluyan na nga siyang nawala sa tamang katinuan sa kakaibang sarap na pinapalasap nito sa kanya. Tuluyan na nga siya nitong inangkin ng gabing yun ni Aidan. Ang dangal na sana ay para kay Dyrus lamang niya ipinagkakaloob ay nakuha nito ng walang kahirap-hirap.
Samantala, nang magising si Aidan ay wala na sa tabi niya si Maxine. Hindi niya namalayan na umalis na ito. Maaga siya naghanda dahil luluwas siya ng Maynila at baka isang linggo siya doon. Nakita niya ang mantsa ng dugo sa kumot niya at wala sa sariling napangiti siya. Hintayin mo ako dito, Maxine. Aayusin natin ang dapat ayusin sa pagitan natin dalawa. Maghapon nagkulong sa kwarto si Maxine dahil hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon na lamang niya kabilis ng isuko ang kanyang pagkababae at sa isang hamak na construction worker pa. Ang tanga-tanga mo, Maxine. Ang tanga mo. Bakit ka bumahig na isuko ang sarili mo sa lalaking yon? Hindi na niya napigilan pa ang umiyak ng mga sandaling yon. Sising-sisi siya sa ginawa niya. Kinagabihan, kahit wala siya sa mood na pumasok ng trabaho, ay pumasok pa rin siya. Dahil ilang araw na siyang absent. 3 taon na siyang call center agent. Hindi naman yon ang pinangarap niyang trabaho, ngunit malaki-laki ang sahod ng call center kaya pinagbuti na lamang niya ang kanyang trabaho doon. Kumusta bes yung lakad mo kagabi? Success ba? Hindi niya ito tinugon. Bago sunod-sunod na malalim na buntong hininga ang kanyang ginawa. Anong ibig sabihin ng mga buntong hininga na yan, ha? Palpak yung plano ko, Sarah. Ha? Paano naging palpak? Oh my God, friend. May nangyari sa inyo ng husband-to-be mo? Tumango siya kay Sarah bilang tugon. So ano, kumusta ang first experience mo sa... Tumigil ka nga. Sarah, paano na ako ngayon? Tsaka mas lalong hindi ako magugustuhan ni Dyrus dahil hindi na ako virgin. Naku bes, baka nga. Pero di ba hindi ka naman talaga niya gusto kahit noon pa? Sarah naman hindi ka nakakatulong sa akin. Alam mo si Dyrus lang ang lalaking pinapangarap ko mula noon hanggang ngayon. Pagkatapos ng shift niya ay dumaan muna siya ng grocery para mamili ng mga kailangan nila sa bahay. Habang nasa counter siya at nakapila ay nakita niyang palapit sa kanya si Dyrus. Hi Maxine. Nakangiti nitong bati sa kanya na hindi niya inaasahan dahil yon ang unang beses na binati siya nito. Hello. Nauutal niyang tugon rito. Kagagaling mo lang ba sa trabaho? Oo Tipid niyang sagot rito. Gusto mo, ihatid na kita pa uwi? Bigla ata siya nabingi sa tinura nito. Dahil yun din ang unang beses na inalok siya nito. Naku, wag na Dyrus, may dadaanan pa kasi ako Pagsisinungaling niya, mabuti na lamang at hindi na ito nagpumilit pang ihatid siya. Nagtataka siya rito sa biglang pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Samantala sa Maynila, habang nagbababad sa swimming pool si Aidan, ay napapangiti siya nang maalala ang kakulitan ni Maxine. Hindi naman talaga siya tulog ng gabing yon. Nang makita niya itong parating ay mabilis siyang humiga ng papag at nagtulog-tulugan. Naramdaman niyang umupo ito ng papag at maya-maya lamang ng konti ay naramdaman niyang humiga ito sa tabi niya. Nagkunwari siyang gumalaw at yumakap rito. Pinakiramdaman niya kung anong gagawin nito ngunit wala itong ginawa. Natukso siyang halikan ang mga labi nito na palagi nag-aanyaya sa kanya sa tuwing mapapalapit rito. Doon lamang niya napagtanto na wala itong saplot maliban sa mga underwear nito. Lalaki siya at madaling matukso, lalo na kung ito mismo ang lumalapit sa kanya. Ang balak sana niya ay susubukan lamang niya ito kung hanggang saan ang kaya nito pero nagulat siya nang tumugon ng tumugon ito sa mga halik niya. Nakalaunan ay umabot sa pag-angkin niya rito. Masaya siya dahil siya ang unang lalaki na nakatalik nito at maging ang katawan nitong ni hindi pa nahahawakan ng kahit sinong lalaki. Tanging siya pa lamang. Nakatulog siyang yakap pa rin ito at may ngiti sa mga labi. Napukaw ang kanyang pagbabalik tanaw nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran ang kanyang bunsong kapatid na si Aya. Ang lalim ata ng iniisip ng kuya ko Ikaw pala Aya. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Sino ba kasing iniisip mo kuya? Si Maxine. Ha? Sino Maxine? Siya magiging sister-in-law mo. Talaga kuya? So ibig sabihin ay mag-aasawa ka na? Oo, very soon. Ilang araw nang hindi nakikita ni Maxine ng sight si Aidan. Totoo nga ang sinabi nito na mga 1 linggo itong mawawala. Siya pa rin na naghahatid ng mga pagkain ng mga trabahador doon. Nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung para saan ang lungkot na yon. Pinilit niyang kalimutan ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Aidan. Iniisip na lamang niya na isang masamang panaginip yon. Isang hapon, hindi niya inaasahan ang pagdating sa bahay nila ni Dyrus.
Palabas na sana siya noon para puntahan si Sarah pero nakasalubong niya ito ng gate. Ikaw pala, Dyrus. Anong ginagawa mo dito? Ikaw talagang pinunta ko rito, Maxine. Bakit? Gusto sana kitang yayain na mag-dinner. Bukas ng gabi. Sa unang pagkakataon ay ngayon lamang yung sinabi sa kanya ni Dyrus. Ang tagal na panahon niyang pinangarap na sana isang araw ay yayain siya nito mag-dinner o kahit ano. Hindi niya alam kung ano ang tamang mag-reaksyon niya sa biglang pagbabago ng pagkikitungo nito sa kanya. Niyayaya mo ko mag-dinner bukas? Yes, Maxine. Sana pumayag ka. Para saan? Alam ko, Maxine, hindi maganda naging pakikitungo ko sa'yo. At hindi mo naman ako masisisi sa bagay na yon dahil ang taray mo kasi. Yun pa naman ang pinakaayaw ko sa isang babae. So bakit ngayon biglang nagbago ang pakikitungo mo sa akin? Dahil napagtanto ko ang tunay mong halaga sa akin. Nitong hindi ka nasunod ng sunod sa akin. Nitong hindi na sa akin nakafocus ang atensyon mo. Maxine, gusto kita. Sa gulat niya ay ginagap nito ang isang kamay niya at dinala sa dibdib nito. Ngunit sabay silang napalingon sa sunod-sunod na malakas na busina ng kotse. Kilala niya ang kotseng yon. Yon ay ang kotse ni Aidan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang bumaba ito mula roon. Ibang-iba na Aidan ang nakikita niya ng mga oras na yon. Sa labis na pagkatulala niya rito, ay hindi niya namalayan na nakalapit na pala ito sa kanila. Kumikhim ito ng sunod-sunod, tsaka siya nito hinila palapit rito. Habang siya ay tulala pa rin. Sino may sabi sa'yo na pwede mong hawakan ng asawa ko? Halos mabingi siya sa sobrang lakas ng boses nito at ramdam niyang may diin ang pagkakasabi nito ng asawa ko. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Nakita niya lalong dumilim ang mukha ni Aidan sa tanong niyang yun ni Dyrus. Ayaw naman niya mag-away ang dalawa sa mismong labas ng bahay nila. Pumagit na siya sa dalawa at humarap kay Dyrus. Please Dyrus, umalis ka na muna. Mag-uusap lang kaming dalawa. Pero Maxine, please. Okay, sige. Basta bukas ha. Susunduin kita rito. Huwag ka nang pumunta rito. Dahil hindi sa'yo sasama ang asawa ko. Pahabol pang sigaw ni Aidan habang papalayo si Dyrus. Nang tuluyang mawala sa paningin nila si Dyrus, ay inis niya itong hinarap. Ngunit sa gulat niya ay kinaladkad siya nito papasok ng site at sa kubo sila humantong. Inis niyang hinila ang kamay ng dalaga at sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya ay namula yon. Ano bang problema mo ha? Ikaw ang problema ko. Bakit ako? Ano bang ginawa ko sa'yo? Isa linggo lang ako nawala. Tapos pagbalik ko dito, nagpapaligaw ka na? So ano ngayon, kung magpaligaw ako? Bakit? Sino ka ba? At kaano-ano ba kita ha? Para umasta ka ng ganyan? Hindi na rin niya napigilan pa ang magtaas ng boses at magalit rito. Dahil hindi niya alam kung bakit ito nagagalit sa kanya. Nagulat na lamang siya nang pagsususuntukin nito ang dingding ng kubo, dahilan para masira yon. At hindi pa ito nakontento, ay pinagbabato nito ang mga gamit na naroon. Hindi niya inaasahan na makikita niya ng ganoon si Aidan. Nang mahimasmasan ito, ay padaos-dos itong naupo sa sahig na lupa. Pawis na ang buong mukha nito. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa bago ito muling nagsalita. Sino siya? Bakit ko kailangang sabihin sa'yo kung sino siya? Maxine naman, hindi ka na bata para umaktong ganyan. Sige, kung gusto mo siya, edi magsama kayong dalawa. Hindi ko lang siya gusto, dahil mahal na mahal ko siya. Mabilis siya lumabas ng kubo at hindi na niya ito nilingon pa. Naiinis siya rito dahil kung umakto ito ay feeling close sa kanya, hindi naman niya ito lubusang kilala. Maghapon at magdamag siyang nagkulong ng kwarto at wala rin siyang ganang kumain. Pati trabaho niya ay hindi na rin siya nakapasok. Pagsapit ng tanghali ay siya pa rin ang naghatid ng pagkain sa site, ngunit hindi niya nakita si Aidan. At kung sakali mang makita niya ito ay wala rin naman siyang balak na kausapin ito. Pagkatapos niya maghatid ng pagkain, ay text galing kay Dyrus ang kanya natanggap. Kinukumpirma nito kung tuloy ba ang dinner nila mamayang gabi. Nireplyan niya ito ng oo at maya-maya lamang ng koonti ay nag-reply ito ng thank you. Samantala, sa labis na galit ni Aidan kay Maxine ay naisipan na lamang niyang bumalik ng Maynila. Dahil ayaw niyang makita ito sa site. Nagtaka ang kanyang mama sa biglaan niyang pag-uwi, ganoong kakauwi lamang niya. Nagdahilan na lamang siya na gusto niya magpahinga ng kahit ilang araw. Hindi niya kasi matanggap ang sinabi sa kanya ni Maxine na mahal nito ang lalaki.
Iniisip niya na kung mahal pala nito ang lalaki, bakit nag-effort pa itong kunin ang loob niya? Ganun tinanggihan na nga niya ang alok nito. Umabot pa sa punto na may nangyari sa kanilang dalawa at willing naman siyang panagutan ito. Sa katunayan nga, ay sabik siyang bumalik ng Laguna para makita ang dalaga at sabihin rito na pakakasalan niya ito. Ngunit nasurpresa siya sa naabutan niyang tagpo. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoong galit na halos gusto na niyang bugbugin ang kasama nitong lalaki. Mabuti na lamang at pumagitna sa kanila si Maxine. Malalim na buntong hininga ang ginawa niya bago niya tinungga ang hawak na beer. Kinagabihan ay sinundo nga siya ni Dyrus at dinala siya sa isang restaurant. Hindi man yun ganoon kasosyal na restaurant ay okay lang sa kanya, mahalaga ay kasama niya ito. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing in-order nito at pagkatapos nilang kumain ay nag-aya ito maglakad-lakad. Maxine, sino pala yung lalaki kahapon? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Wala yon, trabahador dyan sa mall na ginagawa sa tapat namin. Trabahador? Oo, bakit? Mukhang hindi naman trabahador ang itsura niya kahapon at saka ang garapan ng sasakyan. Yun ba? Wala yon, sa boss niya siguro yung sasakyan. Dyrus, pwede ba? Huwag na natin siya pag-usapan. Okay, sorry. Salamat. 11:00 na ng gabi nang ihatid siya ni Dyrus. Kaagad din itong nagpaalam sa kanya dahil malalim na rin ang gabi. Nanatili muna siya sa labas ng gate nila at waring may nag-uutos sa kanya na tumingin siya sa tapat. Habang nakatingin siya sa ginagawang mall ay biglang pumasok sa kanyang isipan si Aidan. At wala sa sariling napatanong siya kung gising pa ba ito. Sa halip na pumasok ng bahay, ay tumawid siya sa tapat at pumasok ng site. Naglakad siya hanggang kubo. Gusto lang naman niyang silipin kung nandoon si Aidan at kung natutulog na ba ito. Ngunit daig pa niya ang namatayan na makitang wala ito doon. Nasaan kaya siya? Hindi kaya nasa Maynila ulit siya? Malungkot siyang umuwi ng bahay at hindi niya alam kung para saan ang lungkot na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Matuling lumipas ang 2 linggo at 2 linggo na din niyang hindi nakikita si Aidan. Gusto sana niya magtanong kay Tan pero nahihiya naman siya. Napansin naman ni Sarah na palagi na lang siyang malungkot. May problema ka ba, Bes? 2 linggo ka ng ganyan Hindi pa rin kasi bumabalik si Aidan hanggang ngayon. Sa tingin mo, Sarah, babalik pa ba siya? Hindi ko rin alam, Bes Kung hingiin mo kaya ang number niya sa mga kasamahan niya, dyan sa site, tapos tawagan mo. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha sa sinabing yun ni Sarah. Tama ka, Bes. Salamat. Bagamat nahihiya siya ay naglakas loob siyang hiningi ang cellphone number ni Aidan. Ngunit hindi alam ni Tan ang number nito, kaya telephone number na lamang ng bahay nito ang binigay sa kanya. Nagmamadali siyang pumasok ng kwarto at dinayal ang telephone number ng bahay ni Aidan. Nagre-ring ito at hindi nagtagal ay may sumagot na boses matandang babae. Hello, magandang araw po. Andiyan po ba si Aidan? Kinakabahan niyang tanong sa babaeng kausap. Naku ma'am, wala po rito si Sir Aidan. Umalis po, baka mamayang gabi pa po ang balik nun. Sir Aidan, baka mo ang tinawag mo sa kanya? Yes ma'am, katulong po nila ako rito. Pwede ko po bang malaman kung sino po kayo para masabi ko po mamaya kay sir na tumawag kayo? Pasensya na ate, wrong number pala ako. Bye. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman na ang inakala niyang construction worker ay mayaman pala. Bigla tuloy siya nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili. Upang makumpirma ang kanyang hinala ay dali-dali siyang bumalik ng site at muling kinausap si Tan para alamin rito kung sino ba talaga si Aidan at kung ano ang katayuan nito sa buhay. Sagutin mo ko, Tan. Sino ba talaga si Aidan? Bakit mo tinatanong? Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko para malaman ko na ang totoo. Anak siya ng may-ari ng mall na to at isa siyang engineer. Ang akala ko kasi Maxine ay alam mo na dahil palagi naman kayo nag-uusap at magkasama. Hindi ko alam at wala din naman siyang sinasabi sa akin. Kaya pala ang lakas ng loob niyang tanggihan ako at maliitin ang offer ko sa kanya. Anak pala ito ng mag-asawang Bettina Castro at Damian Herrera. Panganay ito sa 2 anak na mag-asawa. Maraming mga mall na pag-aari dito sa Pilipinas sa iba't ibang mga lugar. At idagdag pa ang iba't ibang properties na mag-asawang Herrera. Simpleng tao lamang si Aidan at ayaw nito na tinatawag itong boss o engineer. Dahil gusto nito ay pantay-pantay lamang sila sa loob ng site.
Yun ang dahilan kaya napagkamalan niya itong construction worker noon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Mas lalong nanliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi na nga niya muling nakita pa doon si Aidan. May parte ng pagkatao niya ang namimiss ito. Habang tuloy-tuloy naman ang paliligaw sa kanya ni Dyrus. Halos hatid sundo na nga siya nito sa trabaho. At pagdating naman ng day off niya ay lumalabas sila at namamasyal. Oo, masaya siya na kasama ito. Pero hinahanap niya ang presensya ni Aidan. Yung totoo, Bes. Namimiss mo na si Aidan, no? Hindi ah. Bakit ko naman mamimiss ang hinayupak na yon? Ay sus, kunwari ka pa. Aminin mo na kasi na namimiss mo siya. Wala namang masama kung aminin mo na ang tunay na nararamdaman mo sa kanya. Tinatago mo pa. Oo, namimiss ko na siya ng sobra. Isang buwan na siyang hindi pumupunta ng site. Anong gagawin ko, Bes? Namimiss ko na siya at gusto ko na siyang makita. Ay naku, Bes. Ang dali-dali ng solusyon sa problema mo. E di puntahan mo sa Maynila, tapos isama mo ako. Ayoko nga, baka kung ano pang isipin niya. Sige, ikaw bahala. Hindi mo makikita ang husband to be mo. Ewan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ilang araw niyang pinag-isipan ang mga sinabi sa kanya ni Sarah. At marahil nga ay tama ito. Kinagabihan nang sinundo siya ni Dyrus ay hindi muna siya bumaba ng sasakyan nito dahil gusto niya itong kausapin tungkol sa panliligaw nito sa kanya. May sasabihin sana ako sa'yo, Dyrus, tungkol sa panliligaw mo sa akin. Bakit? Sasagutin mo na ba ako? Hindi. Hindi kita pwedeng sagutin, Dyrus. Dahil may mahal na akong iba at hindi ikaw yon. Ano bang sinasabi mo, Maxine? Hindi kita maintindihan. I'm sorry, Dyrus. Pero hindi na kita mahal. Hindi ko alam kung kailan nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero wala na akong magagawa dahil may ibang tinitibok na tong puso ko at hindi na ikaw yon. Hindi na niya ito hinintay pang makasagot dahil mabilis siya lumabas ng sasakyan nito. At pumasok ng building kung saan siya nagtatrabaho. Dumiretso muna siya ng comfort room para ilabas ang mga luhang gustong tumulo sa kanyang mga mata. Bagamat hindi siya okay, ay pinilit niyang ayusin ang kanyang trabaho para hindi masita ng kanyang boss. Nang matapos ang shift niya, ay hindi siya umuwi ng bahay nila. Bago sumakay siya ng bus patungong Maynila. Buo na ang kanyang loob na puntahan si Aidan para kausapin nito at sabihin rito na mahal niya ito. Dahil hindi siya sanay sa Maynila at masyadong malaki ang Makati, kaya nahirapan siyang hanapin kung saan ito nakatira. Mabuti na lamang at may mabait na babae ang tumulong sa kanya. Dahil doon daw ito nagtatrabaho bilang kusinera ng mga herera. Miss Magda, mabait ba ang mga herera? Yes, sobrang bait nila. Mula sa mag-asawang herera at hanggang sa dalawa nilang mga anak. Teka nga muna, bakit pala pupunta ka sa bahay ng mga herera? Anong kailangan mo sa kanila? Alam ko na. Ikaw yung maid na pinadala ng agency, tama ba? Maid? Oo. Kasambahay, bakit? Hindi ba? Oo, tama ka, Miss Magda. Ako nga ang kasambahay na pinadala ng agency. Ang ganda mo namang bata, tapos magiging kasambahay ka lang? Pero hindi na rin masama dahil malaking magpasahod ang mga hirera, lalo na pag nagustuhan nila ang trabaho mo. Tsak na wala pang taon ay tataas ang kakaagad nila ng sahod. Nabanggit mo na 2 anak ng mag-asawang hirera, may asawa na ba yung panganay na anak nila? Wala pa, binata pa si Sir Aidan. At alam mo ba, sobrang hot nun. Naku, baka makita mo yon at tumulo ang laway mo sa kanya. Oo, matagal nang tumutulo ang laway ko sa kanya. Ano sabi mo? Wala. Sabi ko, oo, baka nga tumulo ang laway ko sa kanya. Samantala, nagtungo ng Laguna si Aidan para bisitahin ang mall na ginagawa nila. Dahil malapit na itong matapos. At higit sa lahat para makitang muli si Maxine. Kahit sa malayo lamang ay masaya na siya. Tuwang-tuwa si Nathan na makita siya, lalo na nang ibigay sa mga ito ang mga pasalubong niya. Kamusta naman kayo rito? Okay na okay, Aidan. Ikaw, nagkausap na ba kayong dalawa ni Maxine? Anong nagkausap? Hiningi niya sa akin ng cellphone number mo. Ang kaso hindi ko naman alam. Dahil nga nagbago ka ng number nitong nakaraan, di ba? Kaya landline na lamang sa bahay ninyo ang ibinigay ko. Hindi naman siya tumawag sa akin. At saka walang sinasabi ang mga kasambahay sa bahay na may tumawag na Maxine. Ganun ba? Baka nahiya dahil nalaman niyang pamilya pala ninyo ang may-ari ng mall na to. Alam na niya? Sino nagsabi sa kanya? Hindi ko alam, pre.
Basta tinanong na lamang niya ako, kaya sinabi ko na ang totoo. Ikaw naman kasi, bakit nagpanggap ka pa sa kanya na isang trabahador ka din dito? Unang-una pre, ay hindi ako nagpanggap. At pangalawa, hindi naman siya nagtatanong sa akin. Naalala tuloy niya bigla nang unang sumulpot sa kanyang harapan si Maxine at kagad siya nitong alokin ng 20,000 para maging asawa nito. Tawan-tawa siya noon dahil isang magandang babae ang bigla na lamang sumulpot at siya pa mismo ang inalok na maging asawa nito dahil siya daw ang perfect husband para rito. Hindi naman niya inaasahan na ganoon nito kakulit na halos araw-araw ay nasa site. At pati ang trabaho ng nanay nito na paghahatid ng pagkain sa kanila ay ito na mismo ang gumawa para makita lamang siya at muling kulitin. Ngunit ang mapait na katotohanan ay hindi naman siya nito mahal dahil may iba itong minamahal. Pinaglaruan lamang siya nito. Ang balak niyang pag-alok ng kasal rito ay hindi na natuloy dahil labi siya nasaktan sa diretsahang pag-amin nito na mahal nito ang lalaking kasama. Bago siya umalis ay tumingin muna siya sa bahay nila Maxine sa pagbabaka sakaling makita ito sa huling pagkakataon. Ngunit bigo siya dahil hindi niya ito nakita. Malungkot siyang pumasok ng kotse at sa huling pagkakataon ay sumulyap ulit siya sa taas ng bahay nito. Paalam Maxine. Hindi ko alam kung magkikita pa ulit tayo. Masaya ako na sa konting panahon ay nakilala at nakasama kita. Ang akala ko ikaw na ang babaeng para sa akin. Pero hindi pala. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang ginawa bago pinaandar ang kotse. Hindi makapaniwala si Maxine sa sobrang yaman pala talaga ni Aidan. Dahil kung maganda ang labas ng bahay nito ay mas lalo naman sa loob. Na halos napapalibutan ng mga mamahaling kagamitan at mga paintings na nakasabit sa wall, na sa tingin niya ay milyon ang mga halaga nun. Ang sahig na kay kintab na nakakatakot daanan dahil baka madumihan. Maupo ka muna rito, Maxine. Tatawagin ko lang si Ma'am Bettina. Sige, Miss Magda, salamat. Sa halip na umupo siya ay nanatili lamang siya nakatayo hanggang sa pagbaba ng mama ni Aidan. Makalipas ang ilang minuto ay may lumapit sa kanya na isang babae na sa tansya niya ay edad 50 at maganda ito. Nakangiti itong inutusan siyang maupo sa katapat nitong upuan. Good morning po ma'am. Bati niya rito. Good morning. So ikaw palang pinadala ng agency na bago namin kasambahay? Oo po ma'am. Kung ganon ay hindi na kita i-interviewin pa dahil kilala ko naman ng agency na may hawak sa'yo. At saka matagal na kaming kumukuha sa kanila ng mga kasambahay. Si Manang Rose na ang bahalang magturo sa mga dapat mong gawin. At sana'y magtagal ka dito, iha. Huwag kang mag-alala, lahat kami rito ay mababait at wala kang magiging problema. Salamat po, ma'am. Tinawag nito si Manang Rose para dalhin siya sa magiging kwarto nila. Mabait naman ang matanda at palagi nakangiti. Ang ganda-ganda mo naman bata at ang kinis-kinis ng balat mo. Sigurado ka ba talagang gusto mong maging katulong? Opo, Manang. Okay lang po sa akin. Dapat kasi sa'yo ay sa mall ka nagtatrabaho, katulad ng sales lady. Para nakikita na lahat ng ganda mo. Kapag dito kasi, walang makakapansin ng ganda mo. Okay lang po, Manang. May asawa na din po kasi ako. Para lamang po ako sa kanya. Ano? May asawa ka na? Opo. Ilang taon ka na ba? 24 po. Ang aga mo naman nag-asawa. Alam mo, kasing edad mo yung bunsong anak ni ma'am. Maganda din yon at mabait at sigurado akong magkakasundo kayo nun. Sana nga po, Manang Rose. Dahil wala naman siyang gamit na dala maliban sa shoulder bag, kaya tinext na lamang niya si Sarah na lumuwas agad at dalhan siya ng mga damit kahit ilang piraso. Nagtataka itong nag-reply sa kanya, ngunit hindi na muna niya rito sinabi na napagkamalan siyang katulong dahil baka humaba pa ang usapan nila. Sunod niyang tinext ang kanyang inay at sinabi niya rito na may trabaho pa siya kaya hindi pa siya makakauwi. Sinama siya ni Manang Rose sa kusina para turuan ng mga dapat niyang gawin. Ang akala niya ay si Miss Magda lamang ang nag-iisang tagaluto ng pamilya Herrera. Pero mali pala siya dahil 4 pala. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay abala na ang lahat dahil kakain na ang mag-anak. Nakita niyang nandoon na sa dining area si Aidan at sa tingin niya ay mas lalo itong pumogi sa paningin niya. Gustong-gusto niya itong takbuhin at yakapin, ngunit hindi niya magawa dahil nandoon ang buong pamilya nito. Pinagsilbihan nila ang mag-anak habang kumakain, at halos malula siya sa dami ng pagkain na nakahanda. Daig pa ang fiesta sa dami nito. Hindi siya makita ni Aidan dahil nasa likuran siya nito at hindi naman ito lumilingon sa kanya. Kamusta ang lakad mo, Aidan?
Maya-maya ay narinig niyang tanong ng mama nito kay Aidan. Okay naman ma, so far wala namang problema. At anytime ay matatapos na to. Good. Siya nga pala ma, dumating na ba ang bago nating kasambahay na kapalit ni Clara? Ah, yes, ayan siya sa likuran mo. Hindi niya inaasahan na lilingon ito kaya hindi siya nakapaghanda. Nakita pa niya ang labis na pagkabigla nito na makita siya dahil kamuntikan pa itong mabulunan. Aidan, may problema ba? Nothing ma. Muli itong bumalik sa pagkain ngunit nakikita niya na palihim itong natingin sa kinaroroonan niya. Habang abala siya sa paghuhugas ng plato ay nilapitan siya ni Manang Rose. Ako na magtutuloy niyang hinuhugasan mo. Bakit po? Pinapapunta ka ni Sir Aidan sa kwarto niya. Talaga po? Oo, bilisan mo na baka may iutos sa'yo yon. Opo Manang Rose, salamat. Teka lang Maxine, bakit ganyan kalapad ang ngiti mo? Dahil mo pang nanalo sa loto ah. Naku Manang Rose, masigit pa po. Sige po, pupuntahan ko na po si Aidan. Nang makalabas ng kusina si Maxine ay napapailing na lamang si Manang Rose sa narinig mula rito. Tama ba ang narinig ko? Tinawag niyang Aidan lang si Sir? O sadya nabingin na naman ako? Nang marating niya ang kwarto ni Aidan ay kumatok siya ng 3 beses. Ngunit walang sumasagot at nang pihitin niya ang doorknob ay hindi yun nakalak. Pumasok na lamang siya ng kwarto nito, ngunit wala ito roon. Nasaan kaya siya? Naupo na lamang siya sa kama nito at doon na lamang niya ito hihintayin. Nang bigla siyang makarinig ng lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo nito. Bigla siya napangiti nang malamang nasa banyo pala ito at malamang ay naliligo ito. Humiga siya sa kama nito na sobrang lambot. Dala ng sobrang antok dahil wala pa siyang tulog pagkagaling ng trabaho. Ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa kama nito habang hinihintay itong matapos. Nagulat pa si Aidan nang paglabas niya ng banyo ay ang natutulog na si Maxine ang kanya nakita na nakahiga sa kanyang kama. Maingat siya naglakad palapit ng kama at pinagmasdan ang natutulog na dalaga. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, kung bakit kinakailangan mo pa magpanggap ng katulong. Pero hindi na yun mahalaga pa sa akin Maxine, dahil masaya akong makita kang muli. Hindi niya inaasahan na gagalaw ito at sa paggalaw nito ay mas lalo itong napadikit ang katawan nito sa hubad niyang katawan. Aidan, ikaw na ba yan? Wika nito habang nakapikit pa rin ang mga mata. Yes, Maxine. Ako nga to. Halikan mo ko, Aidan. Gusto ko maramdaman ang mga labi mo. Ang mainit mo mga yakap. Pagkamat alam niyang tulog ito ay walang pag-aalinlangan na sinunod niya ang gusto nito. Masuyo niyang inangkin ang mga labi nito at naramdaman niya ang pagganti nito sa mga halik niya. Ilang sandali pa ay pinulupot nito ang 2 kamay sa balikat niya. Dahilan para mapahiga siya sa tabi nito habang magkalapat pa rin ang mga labi nila. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay muling nagsalita ang dalaga habang tulog pa rin. Ikaw na ba yan, Aidan? Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ang tagal mong nawala? Hindi ako nawala, Maxine. Dahil lagi lang ako nandito para sa'yo. Niyakap niya ito at muling inangkin ang mga labi ng dalaga. Na siyang kahinaan niya sa tuwing napapalapit siya rito. Ramdam din niya sa bawat tugon ang pangungulila sa kanya. Na siya nabigay hudyat para mas lalo pa lumalim ang kanilang paghahalikan. Kumilos ang kamay niya at tinanggal ang pagkakatapis ng tuwalya sa kanyang katawan. Alam niyang higit pa sa halik ang nais nitong mangyari sa kanilang dalawa at ganoon din siya rito. Sa ikalawang pagkakataon ay muli nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang mga katawan. Nalimpungatan pa si Maxine nang maramdaman ang init ng sinag ng araw na tumatama sa mukha niya mula sa bintanang salamin. Nang tignan niya ang relong suot ay pasado 8:00 na pala ng umaga. Oh my God, nakatulog ako ng ganoon kahaba? Muli niyang inalala ang nangyari ng nagdaang gabi, ang pagpunta niya sa kwarto ni Aidan at ang hindi sinasadyang pagpikit niya. Dahil wala pa nga siyang tulog maghapon kahapon kaya mabilis siyang nakatulog. Natigilan siya nang maalala na nasa kwarto siya ni Aidan. Nalalaki ang kanyang mga mata na lumingon sa kama. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang tulog si Aidan at wala ito suot na damit sa itaas. Hinawakan niya ang kumot at unti-unting sinilip ang loob nito. Halos mapatili pa siya nang makitang pareho silang walang saplot sa mga katawan. Tanging ang makapal na kumot lamang ang nagsisilbing takip sa mga hubad nilang katawan. Oh no!
Kung ganun, hindi isang panaginip ang nangyari kagabi. Totoo may nangyari sa amin? At totoo ako ang naunang nagbigay motibo sa kanya? Bigla na lamang niyang natampal ang sariling noo sa katangahang ginawa. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang maramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Mabilis niyang iniwas rito ang kanyang tingin. Good morning. Kamusta tulog mo? I'm sorry, Aidan. Ngunit wala akong maalala sa nangyari kagabi. Basta ang alam ko lang, pinapunta ako rito ni Manang Rose. Dahil yun daw ang utos mo, bukod roon, wala na akong maalala. Ayos lang yun, kung hindi mo maalala ang nangyari sa atin. Willing naman akong ikwento sa'yo lahat-lahat. Anong sinasabi mo? May nangyari sa atin kagabi, Maxine. At ikaw ang gumawa ng paraan para mangyari yon. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ano? Nauutal niyang tanong rito. Hinalikan mo ako. At pagkatapos noon, nung hindi ka pa nakontento, ay bigla mo na lamang akong tinulak sa kama. And then after that, ikaw na mismo naghubad ng mga damit ko. Ginawa ko yon? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Yes, Maxine. At ikaw na mismo gumawa ng paraan para may mangyari sa atin dalawa. Siyempre, lalaki ako. Alangan naman tanggihan kita. Eh nag-effort ka pa nga lumuwas rito at magpanggap na katulong namin para lamang maangkin ako. Aidan, hindi ako nandito para magpanggap na katulong ninyo. Napagkamalan lamang ako ni Miss Magda. Napagkamalan? Oo. So bakit hindi mo tinama? Pwede mo namang sabihin na hindi ikaw yon. Pero wala kang ginawa. Hinayaan mo lamang sila na maniwala na ikaw ang pinadala ng agency. Sinungaban ko na ang pagkakataon para makausap ka. Hindi naman ako magtatagal rito eh. Gusto lang talaga kita makausap. Para saan? Sasagot na sana siya nang bigla sila makarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Akma sana siyang tatayo para hanapin ang kanyang mga damit nang pigilan siya nito. Magsasalita sana siya nang bigla na lamang siya nitong siilin ng isang mainit na halik sa mga labi niya. Dahil kapwa sila mga hubad na mga sandaling yon, ay malaya nitong hinaplos ang kanyang katawan na siyang nagpabuhay ng init na hindi niya maipaliwanag. Hinihingal pa siya nang bitawan nito ang mga labi niya at napatingin siya rito. Maligo ka na dyan sa banyo at pagkatapos ay kumuha ka na lamang ng t-shirt sa closet. Alam kong wala kang dalang damit na ikwento sa akin ni Manang Rose. Pero paano ako bababa kung t-shirt mo ang isusuot ko? At saka wala akong... Walang ano? Wala akong panloob na suot. Nakita niya ang pilyong ngiti na sumilay sa mga labi nito. Pakiramdam tuloy niya ay nalaglag ang kanyang puso. Ayos lang yan. Hindi mo naman kailangan magsuot pa ng panloob. Dahil dito ka lang naman sa kwarto ko. Ano? Paano kung hanapin nila ako? Ako nang bahala sa bagay na yan. Sa ngayon, kailangan mo nang maligo, okay? Bakit? Mabaho na ba ako? Hindi pa naman, pero papunta na. Tsaka kahit ikaw pang pinakamabahong babae sa buong mundo, walang kaso sa akin yon. Talaga, Aidan? Hindi ito sumagot, bagkos ay nginitian lamang siya nito. Ngiti na nagpakilig sa kanya. Sa halip na bumaba si Aidan, ay nagtungo siya sa kwarto ng kanyang kapatid. Kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Samahan mo naman ako mag-shopping. Shopping, kuya? Ganito kaaga? Yes. Okay, pero in one condition. Ipag-shopping mo din ako, kuya. Please? Okay. Thank you, kuya. Nagulat pa si Aya nang halos pambabae lahat ang kinukuha ng kanyang kuya. Ang akala kasi niya ay mga damit nito ang bibilhin pero hindi pala. Kuya, hindi mo naman sinabi sa akin na ipag-shopping mo ako ng ganito karami. Hindi to para sa'yo. Hindi para sa akin? Eh kanino? Basta, bilhin mo na ang mga gusto mo kung ayaw mong iwan kita rito. Okay, fine. Samantala, nang matapos siyang maligo ay binuksan niya ang closet ni Aidan at kumuha ng t-shirt na isusuot. Hindi niya maiwasan ang mailang dahil wala siyang panloob na suot. Umupo na lamang siya ng kama habang hinihintay itong bumalik. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas ang pintuan at si Aidan ito. Maraming paper bags itong bitbit na nilapag sa kama. Pinag-shopping kita ng mga kailangan mo. Bakit ganito karami? Aalis din naman ako mamaya pagkatapos natin mag-usap. At sino may sabi sa'yo na pwede ka pang umalis dito sa bahay ko? Ako, Aidan, kaya lamang ako nandito dahil may mahalaga akong sasabihin sa'yo. At pagkatapos noon, aalis na ako. Ikaw may gusto na pumunta rito, Maxine. At ngayon na nandito ka na. Sa tingin mo, basta-basta na lamang kitang papaalisin? Anong sinasabi mo? Na ikukulong mo ako dito sa kwartong to?
Kung kinakailangan, bakit hindi? Hoy, Aiden Herrera, hindi porke bahay mo to, pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin sa akin. Aalis ako dito at hindi mo ako mapipigilan. Mabilis siya nitong kinabig at na magkalapit ang mga katawan nila ay kagad siya nitong siniil ng halik. At halos mapugto na ang paghinga nila dahil mukhang wala itong balak na pakawalan ang mga labi niya. Naramdaman na lamang niya nang itulak siya nito sa kama at mabilis ang bawat galaw nito. Wala na siya sa tamang katinoan para pigilan pa ito sa gusto nitong mangyari. Dahil kahit siya man ay gusto din niya ang nangyayari sa kanilang dalawa ngayon. Namayani ang ilang sandaling katahimikan sa kanilang dalawa habang nakahiga pa rin ng kama at kapwa walang saplot. Walang may gustong magsalita. Pawang mga buntong hininga na lamang ang maririnig sa buong kwartong yon. Maya-maya ng kaunti ay bumangon ito at naupo sa kama. May kinuha ito mula sa suot na pantalon na isang maliit na box. Nagulat pa siya nang kunin nito ang isa niyang kamay at mula sa maliit na box ay nilabas nito ang isang diamond ring at isinuot sa kanyang palasingsingan. Anong ginagawa mo, Aidan? Takang tanong niya rito. Sinusuot ko sa yung singsing na yan. Alam ko. Ang tinatanong ko kung bakit mo sa akin yan sinusuot, hindi ba dapat sa girlfriend mo? Habang wala pa akong girlfriend, ay ikaw muna magsusuot niyan. Huwag mong huhubarin yan, ha? Bakit ako? Dahil gusto ko. Ingatan mo yan para sa akin. Kapag nawala yan, may kaparusahan naghihintay sa'yo. Anong parusa naman yon? Alam mo na yon, Maxine. Sabay kindat nito sa kanya. Teka lang, Aidan. Mag-usap muna tayo tungkol sa atin dalawa. Okay, anong tungkol sa atin? Nagpunta ako rito para kausapin ka at sabihin sa'yo na hindi ko tinanggap ang pagmamahal sa akin ni Dyrus kasi may iba na akong mahal. Huwag mo nang ituloy pa ang sasabihin mo, Maxine, dahil ayoko marinig. Pero ayoko na makulit. Ang mabuti pa ay matulog na muna tayo kasi inaantok pa ako. Ha? Pero Aidan, hindi pa tayo kumakain ng almusal. Baka naman gusto mo muna akong pakainin bago tayo matulog. Ngumiti ito sa kanya bago bumangon at lumabas ng kwarto. Pagbalik nito ay 3 tray ng pagkain ang dala nito. Mabilis niya nilantakan ang dalang pagkain nito. Halos maubos niya ang 2 tray habang nakangiti siyang pinagmamasdan ni Aidan. Ayaw mo bang kumain? Ayoko, busog na ako. Kumain ka na muna, mamaya ka na magsalita. Dahil sa sinabing yun ni Aidan ay muli siyang bumalik sa pagkain. Nang matapos siyang kumain ay ibababa sana niya ang mga kinainan nang maalala ang suot niya. Ikaw na lang pala magbalik niyan kasi tignan mo ang suot ko at saka wala pala akong suot na panloob. Marami akong binili dyan na panloob mo at sure naman ako na kasya sa'yo lahat yan. At paano mo naman nasabi? Siyempre, dahil kabisado ka ng katawan mo, maging kung saan ang kiliti mo. Bigla siya namula sa sinabing yun ni Aidan. Sa bagay, dahil ilang beses na din may nangyari sa kanilang dalawa. Nang tignan niya ang mga pinamili nito ay tama nga ito. Lahat ay kasya sa kanya. Aidan, maya-maya ay tawag niya rito. Yes, love. Anong tinawag mo sa akin? Love. Bakit? May problema ba kung tawagin kitang love? Wala naman, hindi lang ako sanay. Ano nga palang plano mo sa akin? Ayaw mo akong pauwiin sa amin? At ayaw mo rin akong palabasin ng kwartong to? Hindi ko sinabi na hindi ka pwede lumabas ng kwartong to. Ang sinabi ko lang na hindi ka pwedeng umuwi sa inyo. Eh bakit ba kasi ayaw mo akong pauwiin sa amin? Dahil gusto ko dito ka lang, magkasama tayong dalawa. Di ba yun din naman ang gusto mo? Oo, pero Aidan, anong gagawin ko dito sa bahay niyo? Meron kang gagawin, Maxine. Ano yun? Dahil ikaw na magiging Miss Aidan Herrera. Ano? Shh, huwag ka na magsalita pa. Alam ko namang kinikilig ka dyan eh. Halika nga dito, pakis ako. Kasi bigla akong nagutom. Bakit? Anong akala mo sa akin? Mukhang pagkain? Higit pa sa pagkain kapag nakikita kita. Lumapit siya rito at hindi pa man siya nakakaupo ng kama ay mabilis na siya nitong hinila. Dahilan para mapaupo siya sa mga hita nito. Pinugpog nga siya nito ng mga halik sa pisngi at hindi pa sana ito titigil kung hindi tumunog ang kanyang cellphone. Sandali lang, Aidan. Sasagutin ko lang ang tawag, baka importante. Inabot nito sa kanya ang cellphone niya at si Sarah ito. Hindi siya makapag-concentrate dahil hindi pa rin ito tumitigil sa kakahalik sa mga pisngi niya. Hello, Sarah? Buti naman na tumawag ka na. Asan ka na? Yung mga damit ko. Pasensya na, Bes, ha? Pinag-overtime kasi ako ni boss eh. Tsaka tinatawagan ka daw niya, hindi mo naman siya sinasagot.
Hindi ko alam kasi ngayon ko lang ulit nahawakan ng phone ko. Ano bang sabi mo? Nagdahilan na lamang ako na may sakit ka. Bes, kailan ka ba babalik? Hindi ko pa alam Hayaan mo, tatawagan ko na lamang siya at hihingin na lang ako ng leave kahit mga 2 linggo. Sige, Bes. Kumusta ka dyan sa palasyo ng husband-to-be mo? Kinikilig nitong tanong sa kanya at bigla tuloy siya napasulyap kay Aidan na ngayon ay nakayakap na sa kanya. Okay naman ako dito, Sarah. Siya nga pala, Sarah. Puntahan mo naman si Inayo. Pakisabi, okay lang ako at malapit na akong umuwi. Sige, Bes. Paano? Ibababa ko na to, ha? May gagawin pa kasi ako Sige, Bes. Thanks. Aidan, namimiss ko ng inay ko. Pwede bang umuwi na ako bukas? Pwede naman. Pero babalik ka, ha? Hindi ko alam kasi may trabaho naghihintay sa akin doon. Baka matanggal ako kapag hindi pa ako nakapasok. Ayos lang yon, kahit tanggalin ka nila. Kaya naman kitang buhayin kahit hindi ka magtrabaho. Pero Aidan, shh! Magbihis ka na ng maganda at bababa tayo. Anong gagawin natin sa baba? Basta. Pumili nga siya sa mga damit nitong pinamili sa kanya. Halos lahat naman ay magaganda at mamahalin ng presyo. Naisipan niya magpantalon na lamang at pinarisan niya ng white turtleneck na long sleeve. Nang matapos itong magbihis ay magkahawak kamay silang bumaba. Sakto naman na pagbaba nila ay nasa salas ang buong pamilya niya. At nagulat pa ito na makita sila magkasama at magkahawak kamay. Oh my God, kuya! Sino siya? Siya ba ang magiging sister-in-law ko? Yes, Aya, siya nga. Everyone, meet my wife, Maxine Buena. Sabay-sabay pa napatingin ng tatlo sa kanila at mababaka sa mukha ng mga ito ang pagkagulat. At ang mama niya ang unang nakabawi sa pagkabigla. Paano nangyari yon, Aidan? Hindi ba siya ang bago nating katulong na pinadala ng agency? No, ma. Hindi po siya dahil napagkamali lamang siya ni Miss Magda. Nahiya lamang siyang itama ang pagkakamali nito kaya hinintay na lamang niya akong dumating. Kung ganun, kuya, siya yung kinakwento mo sa akin na magiging asawa mo? Yes, Aya. Grabe kuya, ang galing-galing mong pumili. Ang gandang-ganda niya. Like me. Right, Ate Maxine? Nahihiya siya nang umiti rito at tumango. Saan kayo nagkakilala? Maya-maya ay tanong ng papa nito kay Aidan. Sa totoo lang ay kinakabahan siya dahil mukhang istrikto ang mag-asawa. Mababakasyon sa mga mukha ng mga ito. Sa Laguna pa. Actually, siyang anak na nagsusupply ng pagkain sa mga trabahador sa site. Ano? Sabay pantugon na mag-asawang Herrera. Aidan, sumunod ka sa amin sa private room. Ngayon na. Medyo galit na utos ng papa nito at nagpationa na ang mag-asawang umakyat. Habang silang tatlo naman ay naiwan pa rin sa salas. Dito ka muna saglit, pupuntahan ko lamang sila. Aidan, akong bahala. Maayos ko to, trust me, okay? Babalik na lang siguro muna ako ng kwarto. Doon na lamang kita hihintayin. Okay. Aya, samahan mong Ate Maxine mo. Sige kuya, ako nang bahala kay ate. Salamat. Pagkapasok niya ng private room ay magkatabi ng nakaupo ang kanyang mama at papa. Tungkol saan po ang pag-uusapan natin? Buntis na ba siya? Kaya magpapakasal na kayo? Bungod na tanong ng kanyang ama sa kanya. Sagutin mo ang tanong ng papa mo, Aidan. Buntis na ba siya? Hindi pa siya buntis, pero maybe soon. Ano ba yan, Aidan? Ang bagal mo naman. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang akbayan ng kanyang papa at yayaing umupo sa sofa. Anak, bilisan mo naman nang sa ganon makita na namin ng mama mo magiging apo namin. Gusto naming makalaro pa ang mga apo namin habang malakas pa kami. Right, darling? Abay, syempre naman. Kaya doon na lang kayong dalawa sa kwarto. Huwag kayong lalabas hanggat hindi kayo nakakabuo. Natatawa na naiiling na lamang siya sa kanyang mga magulang. Nung una ay kinabahan talaga siya dahil iniisip niya baka hindi na mga ito magustuhan si Maxine. Yun pala ay gusto nang magkaroon ng mga ito ng apo. Samantala sa kwarto ay hindi maiwasan ni Maxine na tanungin si Aya tungkol sa mga magulang nito. Sa tingin mo ba, Aya, magugustuhan nila ako bilang asawa ng kuya mo? Oo naman, Ate Maxine. Mabait po sina mama at papa. Pero ibang tingin nila sa akin kanina Parang hindi ako welcome sa pamilya ninyo dahil hindi kami katulad sa inyo na mayaman. Ano ka ba, Ate Maxine? Hindi naman tumitingin sa katayuan sa buhay sina mama at papa Ang mahalaga sa kanila ay masaya kami ni kuya at kung sino ang magpapasaya sa amin ay masaya na rin sila.
Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Ikaw ba? Gusto mo ba ako para sa Kuya Aidan mo? Oo naman po, dahil sa tingin ko mahal mo ang kuya ko at ganoon din siya sa'yo. Nang makalabas ng kwarto si Aya, ay lakad at upo ang ginagawa niya. Hanggang sa bumukas ang pinto at si Aidan ang nakita niyang pumasok. Kamusta Aidan? Anong sinabi nila sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya rito. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. I'm sorry Maxine, ngunit hindi ka nila gusto para sa akin. Ano? Yes. Anong sinabi mo sa kanila? Sinabi mo ba na mahal mo ako? Na ipaglalaban mo ang pagmamahalan natin? Hindi. Bakit naman, Aidan? Ang akala ko ba mahal mo ako at kaya mo akong ipaglaban? Pero bakit hindi mo ginawa? Relax, Maxine. Unang-una, wala akong sinabi na mahal kita, na ipaglalaban kita. Wala ba? Wala. Pero ang sabi mo sa akin, gusto mo akong maging misis mo. Ano yun? Joke lang ba yun? Oo, sinabi ko yun. Pero wala akong sinabi na mahal kita. Nakakainis ka naman, Aidan eh. Umasa ako na mahal mo din ako, kaya lahat binigay ko sa'yo, pati sarili ko. Hindi na niya napigilan pa ang umiyak. Ngunit mabilis niya yung pinahid at muli itong hinarap habang nag-uunahan pa rin tumulo ang kanyang mga luha. Hey, bakit ka umiiyak? Dahil sa'yo, Aidan. Bakit nga kasi? Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Aidan, pero hindi mo naman pala ako mahal. Hindi na napigilan pa ni Aidan ang matawa ng malakas dahil sa inastang yun ni Maxine. Kaya lang naman niya yun ginawa para mapaamin ito sa feelings nito. At tagumpay siya dahil napaamin niya ito nang walang kahirap-hirap. Nilapitan niya ito at mabilis na hinuli ang mga labi nito. Nang pakawalan niya ang mga labi ng dalaga ay nakatingin ito sa kanya at nagtatanong ang mga mata nito. Bakit mo ko hinalikan? Hindi mo naman ako mahal, di ba? May sinabi ba ako na hindi kita mahal? Wala, pero ganun din yon dahil hindi mo ko ipinaglaban sa mga magulang mo. Naalis na lang ako dito, Aidan, at kahit mahirap ay kailangan na kitang kalimutan para hindi na ako masaktan pa. Binibiro lang naman kita dahil gusto ko malaman kung mahal mo rin ako. At success naman ang plano ko. Napaamin kita sa nararamdaman mo para sa akin. Inis na lumayo rito si Maxine at pinagbabato ito ng unan. Hindi niya matanggap na naisahan siya nito. Nang mapagod siya ay humiga siya ng kama at sumunod dito sa kanya. Bigla na lamang silang dalawang nagkatawanan at pagkatapos ay nagkatinginan. I love you, Maxine. Ni sa panaginip ko hindi ko nakita ang sarili ko na mamahalin ko ang isang katulad mo. Na minsan ay may pagkaisip bata. Pero wala dahil tinamaan agad ako sa'yo. Ako din, Aidan. Hindi ko alam kung bakit nalipat sa yung pagmamahal ko para kay Dyrus. Nung una gusto ko lang talaga maging asawa ka dahil ikaw ang perfect para sa akin. Para kainggitan ako ng lahat. Pero isang araw, hindi na pala pagpapanggap ang ginagawa ko. Dahil totoo na to. Totoong mahal na kita. At na-realize ko yun nung umalis ka, kaya napasunod ako rito sa'yo. Makalipas sa 5 buwan ay dinaos ang kanilang kasal sa mismong garden ng bahay ng mga Herrera. Masayang masaya siya dahil natupad ang pangarap niyang maikasal sa kanyang perfect husband. At iyon ay walang iba kundi si Aidan. Sa saradong mall na pag-aari ng pamilya ni Aidan ay doon nila ginanap ang kanilang honeymoon. Ang akala ng lahat ay sarado yon dahil may inaayos sa loob. Ang hindi nila alam ay may 2 taon nagmamahalan ang nasa loob at masayang pinagsasaluhan ang init ng pagmamahalan. Wala na mahihiling pa si Maxine dahil binigay sa kanya ng Panginoon ang pinapangarap niyang lalaki. At alam niya magiging masaya siya sa piling nito kasama na magiging mga anak nila. Dahil mahal na mahal nila ang isa't isa at nangako magsasama hanggang sa kabilang buhay.